Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano tayo makakuha ng NBI clearance online. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, sa Google Chrome ng cellphone ninyo, open nyo lang yan. Dito sa may search, click nyo lang yan. I-type nyo lang dito guys yung clearance yan .nbi.gov.ph. Actually guys, makikita nyo na agad dito yung website nila. Kahit matype nyo lang yung clearance.nbi is lalabas na yung ganito. So pwede nyo na yan i-click. I-click na natin yan. Ayan. Then automatic guys, ito na yung lalabas. Data privacy content. Click nyo lang tong I agree. Then dito, ito yung mga advisory nila. Then take note guys, nakalagay dito na non-government issued ID tulad ng mga IDs ng company, barangay clearance is hindi accepted as your valid ID during your process sa NBI. Then kung sakali kayo ay first time job seeker, halimbawa kakagraduate nyo lang, and then kukuha kayo ng NBI clearance para mag-work kayo as first time job seeker. So guys, kailangan nyo magdala ng barangay certificate. Itong barangay certificate, isa sa mga requirements para wala kayong babayaran dito. Dahil pag kayo ay first time job seeker, automatic guys is free yung pagkuha nyo ng NBI clearance. Ngayon, click na natin tong close. Ayan. Then dito guys, kung halimbawa naman nakapagkuha na kayo ng NBI clearance ninyo dati, so ang gagawin nyo lang is magsa-sign in na kayo kung naalala nyo pa yung email ninyo. But then, kung halimbawa di nyo na naalala yung email ninyo, mag-forgot password na lang kayo. Then halimbawa naman guys, meron na kayong NBI clearance dyan. Mga luma yung NBI, October 16, 2016 onwards. So pwede nyo pa yan magamit as your renewal sa inyong NBI. So kung kayo ay may mga expired ng NBI, so wag nyong wawalain guys dahil para mas mabilis yung process niyo. Dahil kung may luma kayong expired na ng mga NBI clearance, so magagamit nyo yan. Makapag-renew kayo ng NBI clearance niyo at ito ay door to door. Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa NBI para makuha itong NBI clearance ninyo. So, i-deliver mismo sa bahay ninyo, door to door yung NBI clearance. Basta lang is meron kayo yung luma or expired na NBI clearance 2016 onwards. So, pag once kayo ay renewal guys, dito kayo mag-click. Click nyo itong click here. Then, sa mga bagong kukuha pa lang, dito tayo sa may register. So dito, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So kung meron guys, yes. But kung wala, dito kayo sa no. Click nyo yung box ng no. Ayan. So pag nag-no kayo guys, automatic pwede tayong makapag-fill out dito. Ngayon, select gender na tayo. Click natin yan. Kung halimbawa kayo is female, click nyo yung female. Next is your civil status. Click natin yan. Dito, kung kayo ay single, piliin nyo yung single. Click natin itong single. Next is birth date. Click natin to. Then, halimbawa, yung birth date ninyo is October. Ayan, click natin yan. Next is ito. Click natin yan. Then, kung anong date kayo pinanganak ng October, halimbawa 14. Ayan. Next is year. Click natin yan. Then, halimbawa 1991. Ayan, piliin nyo yung year 1991. Click natin yan. Ayan. Next is your first name. So, click lang natin yan. Halimbawa, yung pangalan niyo is Jubes. Ayan. Next is your middle name. Halimbawa, blog. Then next is your short name. Tapos halimbawa, short name nyo is ROM. Ayan.
The next is your cellphone number. Lagay natin 0917 0939 529 4917. Next is enter your new email address. Dito sa password, tandaan nyo din yung password ninyo. Ayan guys, nalagay ko na yung email ko at saka yung password ko. So yan na yung account natin. Mag-login tayo mamaya. Ngayon dito sa may box, click natin yan. Then dito, click nyo itong agree. Then scroll ulit pababa. So naka-color blue check na siya. Click nyo itong may box. Then naka-color green na yung check niya. Click nyo na itong sign up. So check natin sa notification natin guys kung andyan na. So ayan na, nag-email na si NBI ng OTP code sa ating email at nag-text na din ng OTP code 672809. 672809. Then click submit. Ayan, sabi dito, you have successfully registered in our portal. Ngayon, scroll nyo pataas. So, dito na tayo sa may sign in dahil may account na tayo. Ngayon, lagay lang natin yung email na ginawa natin kanina, tsaka yung password. Then, after nyo malagay, click sign in. And guys, dito na tayo sa applicant information. Dito, double check nyo yung mga information nyo dito kung tama nga ba yung na-fill out natin kanina. Then, yung ibang information is, of course, na-fill out na natin kanina, kaya andito na. Then, meron pang kailanganin na lagyan natin tulad dito, may asterisk siya. Once na may asterisk, guys, na color red, ibig sabihin, kailangan hindi yan nakablangko, kailangan may nakalagay dyan. Next is your nickname. So, dito sa nickname, guys, walang nakalagay na asterisk, pati itong AKA or other name. So, pwede natin yang hindi lagyan. Scroll pa natin pababa. Dito na lang tayo mag-fill out sa birthplace at saka citizenship dahil walang nakalagay. So, sa birthplace, click natin yan. Halimbawa, kayo ay pinanganak sa Hingoog City, Misamis Oriental. Ayan, so lagay nyo lang ganyan. Next is your citizenship. Click natin to. Of course, tayo ay Pilipino. Piliin natin tong Filipino. Ayan, then okay na yan. Next is the contact details. Dito sa contact details is kailangan natin lagyan ng kompletong address natin. So, lagay natin yung kompletong address natin dyan. Next, dito sa family background, lagay nyo lang yung pangalan ng papa ninyo. Kung saan pinanganak yung papa ninyo. Mother's name, so anong pangalan ng mama ninyo. Then kung saan pinanganak yung mama ninyo. Halimbawa, ayan. Next is other information. Dito tayo sa educational attainment. Click natin to. Then kung halimbawa kayo ay college graduate, click nyo lang yan. Then, occupation. So, halimbawa, BSIT kayo. Ayan. Then, your religion. Click natin yan. Halimbawa, kayo ay Seventh-day Adventist. So, piliin natin yan. Click natin yan. Then, kung ano yung height ninyo. So, convert nyo ito, guys. So, halimbawa, yung height ninyo is 5 feet. So, isearch nyo lang sa Google search. Ano yung conversion ng 5 feet sa centimeter. Yung height ninyo is 143 centimeter. Then, kung ilang kilo kayo. Halimbawa, yung kilo nyo is 50. Ayan. Then, yung complexion ninyo. Click natin to. Kung fair ba, dark, yellow, or brown. Halimbawa, brown. Click natin yan. Ayan. Then, dito sa identifying marks, so kung wala naman or ayaw nyo lagyan, is pwede namang hindi lagyan. Then, click nyo na itong save information. Then, dito guys, ito yung mga final out nyo kanina. Double check, triple check nyo yung mga nakalagay kung tama nga ba. Then, pag tama naman, click nyo na itong submit.
And as you can see, profile successfully saved na. Ngayon, scroll tayo pataas. Dito, ito na yung account ninyo. So, every time na kukuha kayo ng NBI clearance ninyo, maglalagin lang kayo. Alalahanin nyo lang yung email at password ninyo. So, ngayon, dahil may account na tayo, pwede na tayong makapag-apply ng NBI clearance. Click lang natin tong apply for clearance. Then, dito guys, sa type of ID, click nyo lang itong select. Dito, mamimili kayo kung anong ID na meron kayo. Take note na ito lang yung IDs na tinatanggap ni NBI. Ito yung UMID. Next is passport, PhilHealth, Voters ID, or Certificate of Registration, BIR, PRC license. Next is the birth certificate, authenticated by PSA, driver's license, Pag-ibig ID. So, hindi yung Pag-ibig loyalty card, hindi yon pwede. Postal ID naman, certification from the local civil registrar. Next is certification from Malacanang in connection with indigenous groups, tribal membership, foundling. Next is solo parent ID, company ID, basta government employees, then seaman's book and serve, school ID together with current registration card, senior citizen ID at saka yung marina. Ayan guys, yan lang yung tinatanggap ni NBI. So magdala kayo ng at least 2 IDs man lang sa mga naandito yung dadalhin ninyo. Ngayon, mamili na tayo ng ID dito. Halimbawa, PhilHealth. So click natin yung PhilHealth. Then ilagay nyo dito yung PhilHealth ID number ninyo. Then after nyan, click nyo na itong I agree. Click close. Then dito guys, mamili kayo kung saan kayo kukuha ng NBI. So dito, mamili kayo ng NBI branch. So click natin to. Then halimbawa, Taytay. Type nyo lang Taytay. Then malalabas na dyan yung kung ilang branch ng Taytay. So isa lang. Click natin yan. Ayan. Then makikita nyo dito guys, yung mga naka-color blue lamang yung may slots or yan lang yung may available. Yan lang yung pwede kayong makapag-book or makapag-appointment sa mga date na naandyan. So halimbawa sa September 29, meron pang 110 na slots. Click natin yan. Yan yung piliin natin. Then nakalagay pala dyan guys is AM. So ibig sabihin umaga yan. Then scroll pa natin pa baba. Then yung babayaran ninyo sa clearance is 130 pesos. Then dito, ito yung appointment schedule ninyo kung saan. So tandaan nyo yung araw, Friday, September 29. September 29 ng umaga. Then dito, mamimili kayo kung saan nga ba kayo magbabayad. So of course guys, kailangan bayaran nyo muna ito para ma-process ito. Dahil hindi pwedeng doon na kayo magbayad. Dito mamili kayo kung magbabayad ba kayo bank over the counter, online bank or cash payments, or ACPay, 7-Eleven, Visa, Mastercard, or GCash, or kaya sa Paymaya, ShopeePay at DragonPay. Ayan, so yan lang yung mapagpilian kung paano kayo makapagbayad dito. So, meron akong mga tutorial nito guys kung paano kayo makapagbayad online dito sa NBI niyo. So, isearch nyo lang sa YouTube, How to Pay NBI Clearance Online, Jubes Vlog. Then, lalabas na dyan sa YouTube yung mga tutorial ko. Piliin natin na lang yung GCash dahil ito naman yung kadalasang ginagamit natin. Click natin yan. So, may tutorial ako nyan guys, paano makapagbayad ng GCash. Click natin tong proceed. Ito yung guys, babayaran nyo, but then may transaction fee of course si GCash. So 130 plus the transaction fee. Click natin tong proceed to payment. Ayan, so ito na yung QR code, then ito na yung reference number. So screenshot natin yan. Ayan. Then click natin muna tong accept. Ayan. Then, dito natin makikita yung transactions natin. Click natin tong transactions.
Ayan, so ito na yung reference number natin. Then, pag once na magbabayad tayo guys, kahit anumang payment yan, ito yung reference number natin. So, ganun lang guys kung paano kayo kumuha ng NBI clearance online. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!